Si Dalton Knecht ngayon inassign ng Lakers sa G-League, samantalang si Bronny James nga raw pinanatili pa rin ng mga to sa regular roster nila. Si Knecht ang 17th overall pick nila sa 2024 NBA draft, sa first round pick pa yan ha. Ang problema kasi ngayon kay DK, bumaba nga talaga ang stats niyan mula sa rookie year niya. Meron na lang yang 6.4 points per game at 36.2% sa shooting mula sa 3-point line. Samantalang si Bronny James, second round pick, selected sa number 55 yan nung 2024 draft, kaya mas bababa nga raw talaga ang traditional draft status nito kaysa kay Knecht nga. Nakarating rin yan sa G-League nung nakaraang buwan pero na-recall siya agad at napabalik sa NBA sa regular roster nila at hindi gaano kadalas nga raw yan dinidevelop tulad nga nitong si Knecht kamakailan. Ito yung dahilan bakit maraming analyst at scout ang nagsasabi na parang mas pinapaboran nga raw talaga ng Lakers front office itong si Bronny James kumpara dito kay Dalton Knecht ngayon sa roster nila. Si Jeff Tagin mismo na analyst ang nagtanong kung bakit nga raw pinadala ng Lakers si Dalton Knecht sa G-League habang si Bronny James nanatili sa NBA roster, na nakikitang kung tutuusin naman nga raw talaga may mas maganda pang numbers production mula sa 3-point area itong si Knecht kumpara kay Bronny. Ngayong season to sinabi dyan ni Jeff Tagin, gusto lang niyang itanong ang logical na desisyon ng Lakers na ginawa dito kay Dalton Knecht kumpara kay Bronny James. Kung first round pick nga raw si Knecht at second round pick si Bronny, bakit sa huli mas priority si Bronny sa NBA roster kaysa kay Knecht? Totoo naman talaga, hindi lang sa draft selection nakikita dahil kahit nga raw sa numbers at efficiency at production sa lineup, mas nakikita nga raw talaga na maganda ang nabibigay nitong si Dalton Knecht ngayon. Tapos ngayon, binaba nila yan sa G-League. Unang game sa South Bay Lakers, nag-contribute agad itong si Knecht ng career high points mula sa 30 points, 6 of 10 mula sa 3-point line, 5 rebounds, 2 assists, 2 steals, at 1 block sa game na yan. Kaya parang kailangan nga lang raw talaga na mabigyan ng chance itong si DK sa regular roster nila at bigyan ni Redick ng sapat na minutes at space sa rotation nila ngayon. Yan mismo ang nakikita. May shooting at scoring ability na hindi nawala kahit nga raw nababawasan pa ang minutes niya sa Lakers. At sinasabi kasi dyan ni Redick kung bakit niya inassign itong si Knecht sa G-League para nga daw makakuha ng mas mahabang playing time kumpara sa bench nila, na nalilimitahan nga raw talaga itong si DK dahil ang gusto nga raw ng coaching staff nila mapaganda ang confidence at mag-improve pa itong si DK. Yan yung sinasabi ni Redick. Sa kabilang dulo naman, bumalik na naman ang interest ng Lakers dito sa 3-and-D guard na si Wiggins sa Miami Heat. May report na lumabas ngayon na nagpapakita pa rin ng mataas na interest ng Lakers para makuha sa trade itong si Wiggins sa Miami Heat. Nung off-season, sinubukan na yan ng Lakers na makuha gamit yung expiring contracts mula kay Gabe Vincent, Dalton Knecht, kasama pa nga dyan si Hachimura para mamatch ang salary, pero masyado nga raw pinipersonal ni Pat Riley ang trade na yan para sa Lakers. Hindi yan matuloy-tuloy dahil nga sa issue nitong si Pat Riley kay LeBron nang umalis yan sa Miami Heat papuntang Cleveland Cavaliers. Yan ang issue kung bakit hindi natuloy ang trade nitong si Wiggins nung off-season. Si Wiggins ngayon nag-a-average ng 17.2 points, 5.1 rebounds, 3 assists per game habang may efficiency na 47 sa field at 36.7% sa 3-point at 73.6% sa free throw. Bonus na nga lang daw yung numbers na yan dahil ang habol talaga sa kanya ng Lakers ang defensive end na nabibigay nito, lalo na pagdating sa 3-and-D guard niya. May 28.2 million yan ngayong season. May player option na nagkakahalaga ng 30.2 million yan para sa susunod na season naman. Kaya may sapat nga raw talaga sana ang Lakers na asset na mabibigay sa Heat para kay Wiggins ngayon. Dahil ang Lakers naman may bakante pang pwesto sa kanilang squad, ibig sabihin pwede pa silang mag-add ng player para umabot sa full 15-man roster sila. Pero ang problema, sa salary cap restriction na, kaya kailangan talagang i-match ng Lakers si Wiggins pagdating sa salary. Kaya kailangan talagang magbitaw ng mga role player na may malaking salary contract itong Lakers para kay Wiggins ngayon. At depende kung papabor o papayag itong si Pat Riley dyan.